Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Camposanto. Ika-5 tagpo. Pakinggan natin. Sa tinagal-tagal naming kakaikot sa liblib na lugar na ito, ay natagbuan na rin namin si Chong Alejo. At sa hindi pa namin inaasahang pagkakataon, ngunit ilang sandali pa, binulungan naman ako ni Unyo. Sigurado ka ba, Pidyong? Yan yung Chong Alejo mo? Hindi ba aswang yan? Tingnan mo nga, mukhang aswang eh. Sambit pa ni Unyo. Dahil doon ay napatingin ako kay Unyo. Pag ganyan-ganyan ka pa, Unyo. Samantalang makasigaw ka kanina dun kay Chong Alejo. At makaakap ka parang ikaw ang kadugo eh. Sambit pa ni Mang Delfin. Dahil dun ay natawa na lamang ako. Mang Delfin, kaya ako naman natanong kay Pidyong, naninigurado lamang po ako. Tugon naman ni Unyo. Dami mong palusot, Unyo. Sambit ka pa. At ilang sandali pa, ay narinig ko na lamang si Kuya Baldo na nagsalita. Opo, Chong Alejo. Ako nga po si Baldo. At ito naman pong katabi ko ay si Berto. Pangalawa po sa akin, sunod po sa akin yan, na kapatid ko. Sambit pa ni Kuya Baldo. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi ako maaaring magkamali. Pagkakita ko pa lamang sa inyo, namumukhaan ko na agad kayo. Biglang tugon ni Chong Alejo. Narinig mo ba yun, Unyo? Kung ayaw mo maniwala na siya talaga si Chong Alejo, pwede ka nang umuwi. Sambit ko pa. Alam mo, Pidyong, nang ilang sandali pa, sumagot naman si Unyo. Kahit kailan, Pidyong, hindi ko pinagdudahan si Chong Alejo. Tugon pa ni Unyo. Dahil doon ay nakapailing na lamang ako sa mga pinagsasabi na ito ni Unyo. At parang natatawa na lamang ako sa aking sarili, sa kanyang mga pinagsasabi. Habang lulan kami ng tricycle ni Mang Delfin, ay doon na rin sumakay si Chong Alejo upang ituro mismo ang patungo sa kanyang bahay. Chong Alejo, paano niyo po kami nakilala ni Berto? Tanong ni Kuya Baldo. Paano hindi ko kayo makikilala? Ay ako ang nag-aalaga sa inyo ng mga bata pa kayo, lalo na ng mga 10 taong gulang kayo. Kayong dalawa, ako ang nag-aalaga sa inyo. Tugon pa ni Chong Alejo. Manong. Dito na lamang ho. Ihinto nyo na lamang ho dyan sa may tapat ng malaking puno. Sambit ni Chong Alejo kay Mang Delfin. At pagkahinto ng tricycle, ay agad kaming pinatuloy ni Chong Alejo sa kanyang mumunting bahay. Nako, pagpasensyahan nyo na lamang ang aking baya. May kaliitan kasi ito. At wala pang ilaw dito sa aming lugar kumpara sa bayan. Ganun din naman ho siya tinitirhan po namin. Parang ganito din ho. Wala pa din hong ilaw. Panay din ho gasera ang gamit namin. Tugon naman ng Kuya Baldo. Ano? Ibig mo sabihin hindi na kayo nakatira sa bayan? Ang laki ng pamamahay nyo dun
At di kuryente yun. Sabit pa ni Chong Alejo. Ikinalulungkot ko po, Chong. Hindi na po kami nakatira dun. Tugon na lamang ni Kuya Baldo. Walang hiya talagang mga ulupong nating mga kaanak. Silang may kagagawan yan, sigurado ako. Lalo na ang maladyablong si Diego. Siyang may gawa niyan. Sambit pa ni Chong Alejo. Tama ho kayo, Mang Alejo. Siya na nga ho ang may-ari ng balaki nilang bahay sa bayan. Sambit pa ni Mang Delpin. At tama po. Sila na po ang nakatira doon ngayon sa malaking bahay niyan na di kuryente. Biglang napamura si Chong Alejo dahil doon. Mga hinayupak talaga ang mga yan. Alam niyo ba mga anak? Kami ng tatay mo, kami nila Gaspar, ang nagtayo ng pamamahay niyo na yun. At mula iyan, sa malaking panalo namin, nung may malaking pasabong nung sa piyesta sa bayan. Alam ko yan mga anak, sambit pa ni Chong Alejo. Pero, mamaya na natin pag-usapan yan mga anak. Sige mga anak, tumuloy muna kayo. At ipag-uutos ko lang muna sa aking pamilya na maghahain para may makakain tayo. At sigurado ako na hindi pa kayo naghahapunan. Ang layo pa ng inyong binyahe. At mabuti lamang talaga ay nakapunta kayo dito sa aking lugar. Alam niyo bang ilang taon ko na itong inaantay? Sambit pa ni Chong Alejo. At dahil doon, kamuntikan ko nang sabihin ang dahilan kung bakit kami nagtungo dito sa balit. Napigilan ko ang aking sarili. At sa tingin ko, ay hindi pa itong tamang sandali upang sabihin ko ito. Ilang sandali lamang, ay may tumawag kay Chong Alejo mula sa loob ng kanilang pamamahay. Halika na mga anak. Mga anak, kumain na muna tayo. Pag-aaya sa amin ni Chong Alejo, sa aming lahat, kasama si Mang Delphin at si Unyo. Halika na, at kumain na tayo. Tawag pa muli ni Chong Alejo kina Mang Delphin, lalo na kay Unyo. At pagkapasok sa kanilang kusina, ay naroon agad ang hapagmesa at nakahain ang ginataang laing. Naroon din ang ginataang tulingan na paborito ko. Nang biglang nagsalita si Unyo, iyan ang paborito kong ulam. Alam na alam talaga ni Chong Alejo ang paborito kong ulam. Dagdag pa ni Unyo. Gumaganyan ka pa, Apple. Hindi ka naman kaano-ano ni Chong Alejo. Sambit ko. At dahil doon ay nagkatawanan na naman kami. Tama. Manahimik ka nga muna dyan, Apple. Biro pa ni Mang Delphin. Habang nasa pagkainan, ay isa-isa naman kami pinakilala ni Chong Alejo sa kanyang pamilya. At tama si Chong Alejo sapagkat gutom na kami nun. Lalo na ako. Lalo na nung mga sandaling yun. Maghapon ba naman kaming bumiyahe? At ang aming kinain lamang ay ang daladalang baon ni Unyo na kamote at iilang piraso ng mais. Talagang kumakalam ng aking sikmura. Lalo na nang makita ko ang ulam na sa totoo lamang ay minsan lamang kami makakain ng ganyan. Lalo na yung isa pang inilabas na ulam. Yung baboy na may gata na tila lumalangay sa gata ng nyug at sili. Ganon din ang isa pang ulam, yung ginataang tulingan. Pagkakuha ko sa lagayan ng ulam, ay tila nag-uunahan pa kami ni Unyo sa ulam na baboy. Ngunit si Kuya Berto pala ang nakaunang kumuha ng ulam na yun. Kungkit napatawa na lamang si Chong Alejo nang makitang nag-aagawan kami sa ulam na baboy. At inutusan ng isa niyang anak na kumuha pa ng malaking mangkok upang lagyan pa ng ulam, subalit habang wala pa ay iyong ginataang tulingan sana ang nais kong kuhain, subalit
Naunahan naman ako ni Unyo. Ngunit kukuhain pa lamang din ni Unyo ang ulam, ay hawak-hawak na ito ni Kuya Baldo. At napansin muli yun ni Chong Alejo. At muli ay nagpakuha ng malaking mangkok upang magpadagdag ng ulam at ilagay sa hapagkainan. Napakasarap ng ulam ng gabing yun. Yung inihain sa amin ni Chong Alejo. Napakasarap. Kung alam nyo lang, ay para kaming magkakagalit habang nasa hapagkainan sapagkat hindi kami nagpapansinan nila Unyo at nilantakan namin ang nakahain. Hindi ko alintana ang anghang. Kung tutusin, yun palalo ang nagpasarap ng ulam yung anghang. At habang kumakain kami, ay wala halos nagsasalita. Nang ilang sandali pa ay nagsalita naman si Chong Alejo. Sige lamang mga anak, kumain lamang kayo. Kumain ng kumain ha, at huwag mahihiya. Mang Delpin, kain lamang ikaw. Unyo, kumain ka maigi ha, kumain lang maigi. Lalo ikaw Pidyong, kumain ka lang ng maigi dyan ha. At iyon nga ang ginawa namin ni Unyo. Nilantakan pa namin lalo ang masasarap na ulam at lalo pa ako nagdagdag ng kanin. Ilang sandali pa ay nagtanong pang muli si Chong Alejo. Kamusta naman pala ang inyong ina? Iyon po. Naiwan po sa bahay. Kasama po ng isa naming kapatid na babae. Tugod naman ni Kuya Baldo. Mabuti naman. Kung hindi nyo na itatanong mga anak, noong nililigawan pa ni Gaspar ang nanay ninyo, ay ako ang madalas na kasama ng inyong ama na mangharana sa iyong ina. At alam niya kung gaano kami kalapit ni Gaspar. Para kong kapatid yung tatay ninyo. Subalit habang nagkukwento si Chong Alejo, nararamdaman ko ang konting pait mula sa kanyang boses habang sinasabi niya ang tungkol kay tatay. At matapos na magkwento, ay bigla na lamang siyang napatahimik. Maya-maya pa, ay muling nagtanong si Chong Alejo, kamusta naman ang buhay niyo ngayon mga anak? Dahil doon ay bigla naman ako napasalita. Naku po, Chong Alejo. Hikahos ho ang aming buhay ngayon. Napakahirap po. At talagang kitang-kita ko po ang hirap ni nanay. Buti na lamang po at tinutulungan po kami nila lolo at lola. Yung mga magulang po ni nanay. At pagkasabi ko nun, ay agad na sinang-ayunan nila kuya ang aking mga sinabi. Ngunit biglang napamura mulit si Chong Alejo. Napakawalang hiya talaga! Napakawalang hiya ng mga demonyong yan! Yung mga demonyo natin, mga kamag-anak! Mga lahing ulupong! Mga lahing buhaya! Kung alam nyo lamang na napakaganda ng inyong buhay nung nabubuhay pa si Gaspar. At isa kayo sa maituturing na may kaya sa bayan. Tapos, ngayon, ganyan na ang inyong kinasapitan? Mga walang hiya talaga! At kung kanina, ay panay pa ang ngiti ni Chong Alejo at nagkakatawanan pa kami habang nasa hapagkainan. Ngayon ay banaag na ang pag-agos ng kanyang luha habang sinasariwa ang aming buhay dati. Dahil dun, ay tila nawalan na ng gana sa pagkain sila kuya. Kaya, kukuhain ko na sana yung ulam na baboy. Nang bigla akong nakita naman si Unyo, nakukuhanin din ang ulam. Kung kaya't, dalawang kamay na ang ginamit ko upang maagaw ko sa kanya ang lagayan ng ulam.
At kinuha ko na ito. Natawa na lamang sila nung mag-agawan kami ni Unyo sa ulam ng ginataang baboy. Ilang sandali pa ay nagsalita si Chong Alejo. Mga anak, paumanhin kung ganyan ang kinisapitan ng inyong buhay. Hindi namin sinasadya ng iyong amang ganyang kapalaran. Pero kung nahihirapan kayo sa inyong buhay ngayon, kung gusto ninyo, ay dito kayo tumira. Dito sa aming lugar. Sambit pa ni Chong Alejo. Medyo malayo lamang ito sa bayan at medyo bundok ang lugar. Pero sinasabi ko sa inyo mga anak, maaliwalas ang buhay dito. Ang kabuhayan dito ay mula yan sa inyong ama. Mula yan kay Gaspar. Siya ang nagbigay sa akin nito. Kung nais ninyong manirahan dito, ay kahit anong oras ninyong gustuhin, ay tatanggapin ko ng buong buo. Alok pa ni Chong Alejo. Dahil dun, ay tumugon si Kuya Baldo. Maraming salamat po sa alok, Chong Alejo. Yun nga lamang po, ay hindi po namin maaaring maiwan si nanay doon, sapagkat wala din pong makakasama sina lolo at lola sa aming pong lugar. Tugon ni Kuya Baldo, na sinang-ayunan na agad namin ni Kuya Berto. Napatango na lamang si Chong Alejo dahil doon. Nang ilang sandali pa, biglang nagsalita si Unyo. Chong Alejo, kung ayaw po nila Pidyong na tumira dito, ako na lamang po ang titira dito, sambit pa ni Unyo. Sa'yo pa talaga galing yan, Unyo. Ang tigas ng kalyo ng mukha mo. Abot sa kabilang mesa. Hindi ka naman kadugo ni Chong Alejo. Pero ikaw pa talaga ang nais tumira dito. Sambit pa ni Kuya Berto. Ayaw nyo naman kasi tumira dito eh. Sayang naman. Tugon naman ni Unyo. Ayaw nyo naman kasi tumira dito eh. Sayang naman. Tugon pa ni Unyo. Dahil dun ay nagkatawanan kami. At maging si Chong Alejo ay napahagik-gik sa tawa. Oo naman, Unyo. Walang problema. Kahit ikaw, kung gusto mo rito, walang problema. Sambit pa ni Chong Alejo. Yun nga lamang, Unyo. Ikaw ang magpapasa ng mga kopra, ha? Ikaw magpapasa ng kopra, dadalhin mo dun sa baba. Sambit pa ni Chong Alejo. Nako Chong Alejo. May aasikasuhin pa po pala akong paninda. Tugon ni Unyo. At dahil doon ay lalo kami nagtawanan. Nako Chong Alejo. May aasikasuhin pa po pala ako. Doon po sa amin. May paninda po pala ako, ibebenta pa. Tugon ni Unyo. At dahil doon ay lalo kami nagtawanan. Pero totoong sinasabi ko sa inyo mga anak, at kahit may kalayuan dito, ay maalawan ang buhay dito. May koprahan kami dito. At mula yan kay Gaspar. At alam niyo ba mga anak, na natutuwa talaga ako at natuntun niyo ang aming pamamahay. Teka, paano niyo nga ba nalaman ang lugar na ito? Sambit pa ni Chong Alejo. Noong mga sandaling yun, ay naalala ko ang napanaginipan ko tungkol sa sinabi ni tatay. Yun nga lamang, ay nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko na ba agad kay Chong Alejo. Nang biglang nagsalita naman si Kuya Baldo. Chong, ang totoo niyan, nalaman namin ang lugar ninyo dahil kay Pidyong. Siya ang nagsabi sa amin yan. At ang totoo pa niyan, ay siya rin ang nagsabi na dito ka namin puntahan sa paanan ng Mayon dahil dito ka raw nakatira. Biglang napatingin sa akin si Chong Alejo. Ganun ba anak? Ang galing naman. Paano mo nalaman yan anak? Tanong sa akin ni Chong Alejo.
Bigla ko tuloy naisip na ibulong ko na lamang kay Chong Alejo ang napanignipan ko tungkol kay tatay. Kaya nga lamang ay pinag-iisipan ko muna itong maigi sapagkat nais ko itong isikretong maigi at walang ibang makalam pa. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fascio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin.
shoutout po sa inyo. At kay Boss Gino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss. Shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabahog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan ng Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family. Kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.